Bumagsak ang lakas ni Putin. US Intel ibinunyag ang pagkaguho ng Russian Army. We are following developments between the US, Russia, and Ukraine after President Trump called Russian President Vladimir Putin, quote, absolutely crazy for his latest actions in the war on Ukraine. Sa gitna ng halos 3 taon ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay isang nakakagulat na balita ang lumabas. Ayon sa US Intelligence, hindi lang basta hirap ang Russia, kundi unti-unti na raw bumabagsak ang buong puwersa nito. Sa dami ng nawalang sundalo, sirang tangke at kabiguan sa lupa, ay lumalabas na parang wala nang sapat na lakas ang hukbo ni Putin para ituloy pa ang mga plano niya. Pero kung ganito nakahina ang Russia, bakit patuloy pa rin ang giyera? Ano na nga ba talaga ang lagay ng digmaan ngayon? Tara tuklasin natin ang buong kwento kung gaano nakalapit ang pagbagsak ng hukbo ni Putin at kung ano ang mga sikreto sa likod ng pagkatalo nila. Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Ayon sa mga bagong impormasyon mula sa US Intelligence, hindi na lang basta nahihirapan ang Russia sa gitna ng digmaan, unti-unti na raw itong gumuho. Hindi ito simpleng pagkaantala ng plano, hindi rin ito ordinaryong pagkatalo. Ang tinutukoy dito ay isang seryosong pagkalugmok ng buong military forces ni Vladimir Putin. Sa loob ng maraming buwan ay sunod-sunod ang kanilang naging opensiba. Pero kapalit nito ay matinding pagkalagas ng mga sundalo, pagkapinsala ng mga kagamitan at halos araw-araw na pag-atake ng mga drone na patuloy na lumilipad sa kanilang kalangitan. Dahil dito ay hindi na nila kayang palitan agad ang kanilang mga sundalo, tangke at iba pang kagamitan na nawawala o nasisira sa gitna ng bakbakan. Ayon sa mga tagasuri mula sa mga bansa sa kanluran, tila papalapit na ang sandaling tuluyang mawalan ng lakas ang Russia sa digmaan. Sa madaling salita, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi na isang karaniwang balakid. Ito ay isang napakahalagang turning point ng buong giyera. Upang mas maunawaan ang bigat ng sitwasyon, isipin mong napakarami na sa kanilang mga tangke ang nawasak, ang kanilang mga artillery ay halos maubos na rin. At ayon sa mga pagtataya, mahigit sa 1 milyon na katao mula sa panig ng Russia ang napatay o nasugatan. Ang pinakamatindi pa rito, kahit nagsasagawa sila ngayon ng pinakamaraming recruitment sa kanilang kasaysayan, hindi na nila kayang maglunsad ng panibagong malakihang opensiba. Sa ganitong kalagayan, hindi na lang ito simpleng pagkabigo. Ito ay patunay ng unti-unting pagbagsak ng kanilang hukbo. Ngunit para sa mas malinaw na pananaw, ano nga ba talaga ang nakita ng US Intelligence? Gaano na ba kalapit ang sandali na tuluyang bumagsak ang hukbo ni Putin? Ayon kay Richard Barons, na dating pinuno ng Joint Forces Command ng United Kingdom, ang pinakamalaking problema ng Russia ay umiikot pa rin sa usapin ng teritoryo. Ayon sa kanya, oo, nakakakuha pa rin sila ng ilang bahagi ng lupa, pero sobrang taas ng kapalit nito, napakaraming buhay at gamit ang nawawala. Kinumpirma ito ng isang opisyal mula sa Ukraine na ayaw magpakilala. Ayon sa kanya sa interview ng The Kyiv Independent, simula nang matapos ang opensiba ng Ukraine, ay halos wala ng bagong lugar na nababawi ang Russia. Ngunit kahit pa sabihing hindi naging ganap na matagumpay ang opensiba ng Ukraine noong 2023, ay hindi may kakailan na malaki pa rin ang naging epekto nito. Dahil sa laki ng pinsalang natamo ng Russia, sa bilang ng mga sundalo at dami ng mga nasirang gamit, ay mas napalakas ng Ukraine ang kanilang depensa. Kaya kahit sabihin pang 3 sa bawat isang sundalo ang lamang ni Putin sa bilang, ay hindi na ito sapat para magtagumpay sa lupa. Dagdag pa rito, base sa ulat ng Ministry of Defense ng United Kingdom, sa buong buwan ng April ay nakakuha ang Russia ng tinatayang 130 square miles ng teritoryo. Pero kung babalikan ang datos noong March 2025, ay halos 55 square miles lang ang kanilang naagaw. Ibig sabihin sa April ay nakukuha nila ang average na 2.3 square miles kada araw. Gayunpaman, kahit may paggalaw ay limitado pa rin ang kanilang abante. Karamihan sa mga lugar na ito ay matatagpuan sa paligid ng Pokrovsk, isang mahalagang lungsod sa rehiyon ng Donbas na matagal nang pinupuntirya ni Putin. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito tuluyang nasasakop ng kanilang puwersa. Pero ang mas masakit dito, bawat kilometro ng lupang kanilang kinukuha ay may kapalit na buhay at kagamitan. Halimbawa, noong April 23, ayon sa mga ulat, ay nalagas ang tinatayang 1,210 sundalo ng Russia sa loob lamang ng isang araw. Bukod pa rito, 85 na artillery systems din ang nawasak. Kinabukasan ay muli na namang naitala ang pagkamatay ng 1,060 sundalo, kasabay ng pagkasira ng 3 tangke.
Kung susumahin para sa bawat 2.3 square miles na kanilang nakukuha, higit 1,000 sundalo ang buhay ang naisasakripisyo. Ayon sa parehong opinyon ni Barons at ng opisyal mula sa Ukraine, hindi na ito kayang panindigan ng Moscow. Sinang-ayunan naman ito ng Defense Intelligence Agency ng US. Sa ulat na ipinasa sa US Congress ni Lieutenant General Jeffrey Cruz, sinabi niyang kahit pa sa ilang pagkakataon ay tila pumapabor sa Russia ang ilang bahagi ng digmaan, ang progreso nito ay sobrang bagal at napakabigat ng kabayaran. Ayon sa ulat ng DIA, habang lumiliit ang mga lugar na nakakamit ng Russia, ay lalong lumalaki ang bilang ng kanilang mga nawawalang sundalo at sirang kagamitan. Makikita rin sa mga isinapublikong datos kung gaano kabigat ang kalagayan ng hukbo ng Russia. Ayon sa ulat, nawalan na sila ng hindi bababa sa 10,000 ground combat vehicles. Kasama na rito ang mahigit 3,000 tangke, 250 sasakyang panghimpapawid at higit sa 10 naval vessels. Ngunit ayon naman sa Ministry of Finance ng Ukraine, mas malala pa raw ang tunay na bilang. Umaabot na raw sa 10,800 tangke, 22,000 armored vehicles, 372 aircraft, 336 helicopters, 28 ships at isang submarine ang tuluyan ng nawala sa panig ng Russia. Ngunit mas nakakagulat pa rito ang ulat ng The Washington Post na nagsasabing sa loob ng nakaraang 12 months ay 6 na bahagi lamang ng 1% ng teritoryo ng Ukraine ang nakuha ng Russia. Ngunit kapalit nito, araw-araw ay tinatayang 1,500 sundalo ang nasusugatan o namamatay. Sa kabuuan, tinataya na nasa 1 million na ang total casualties ng Russia. Ayon sa Ukraine, ang opisyal nilang bilang ay nasa 980,850. Dahil sa sitwasyong ito ay napilitan na si Putin na baguhin ang kaniyang strategy. Ayon sa ulat ng The Washington Post, parehong Russia at Ukraine ngayon ay umaasa na lang sa mga long-range missile at drone attacks. Para sa Ukraine, ito ay isang normal na taktika dahil wala naman silang balak sakupin ng Russia. Ngunit para kay Putin, isa itong malinaw na senyales ng kanilang kahinaan. Ipinapakita lamang nito na hindi na kayang gamitin ng Russia ang kanilang ground forces upang agawin ang mga lugar na gusto nilang kontrolin. Isang halimbawa ng ganitong kaganapan ay ang malakihang opensiba noong May 23. Sa panahong ito ay pinasabog ng Russia ang Ukraine gamit ang 298 drones at 69 ballistic missiles. Bilang tugon ay nagpakawala rin ng daan-daang drones ang Ukraine na umabot pa sa kabisera ng Russia sa mismong Moscow. Sa loob ng 72 hours ay humigit kumulang 700 drones ang napilitang i-intercept ng air defense ng Russia. Sa harap ng lahat ng ito, sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na napilitan na lang si Putin na tumutok sa pagpapahaba ng digmaan dahil alam niyang hindi na niya ito kayang tapusin ng may panalo. Ayon kay Zelensky, sa bawat atake, mas lumilinaw sa buong mundo kung sino talaga ang may kagustuhang patagalin pa ang giyera. Dagdag pa niya, ang tanging paraan para matigil ito ay dagdagan pa ang pressure, lalo na sa pamamagitan ng mas matinding mga parusa sa ekonomiya. Subalit kahit gaano pa karaming drones at missiles ang gamitin ng magkabilang panig, ay may isang napakahalagang katotohanang hindi mababago. Hindi nito kayang manalo sa isang digmaan. Ayon sa mga eksperto na nakausap ng The Washington Post, ang mga drone at long-range attacks ay hindi sapat para makuha ang isang teritoryo at dito tuluyang natatalo si Putin. Dahil kahit gaano karami ang teknolohiya at armas na meron sila, kung wala ng sundalong handang lumaban at wala ng lakas ang kanilang hukbo, ang kinabukasan ng kanilang kampanya ay tiyak na mauuwi sa tuluyang pagkatalo. Sa kabila ng patuloy at halos walang tigil na paggamit ng Russia ng mga drone sa digmaan ay may isang bagay na hindi talaga nito kayang gawin at ito ay ang aktwal na pagsakop at pagkontrol ng lupa. Totoo na kaya ng mga drone na pumatay ng kalaban at sirain ang mga gamit ng kaaway? Totoo rin na nakakagulo ito sa mga operasyon. Pero sa dulo ng lahat ng iyon ay hindi pa rin ito sapat para tuluyang maagaw at mapanatili ang kontrol sa isang lugar. Sa kahit anong labanan, ang pinakamahalaga pa rin ay ang pagkakaroon ng mga sundalong magtatapak sa mismong lupa, magtatayo ng depensa at mananatili roon. Kailangan pa rin ng pisikal na presensya ng mga tauhan. At doon na pumapalya si Putin, hindi na niya maipadala ang sapat na sundalo para gawin ang bahaging iyon ng opensiba. Ayon sa maraming eksperto, ang dahilan kung bakit hindi na ito magawa ni Putin ay dahil sa dalawang malalaking problema na sabay na tumama sa kanya. Una, masyadong matibay ang depensa ng Ukraine. Pangalawa, unti-unti nang humihina ang sariling puwersa ng Russia.
Isa sa mga nagsabi nito ay si Jack Watling, isang senior research fellow mula sa Royal United Services Institute o RUSI. Ayon sa kanya, kahit na tila kahanga-hanga, ang dami ng mga bagong recruit ng Russia ngayong 2025 ay hindi ito nangangahulugang lumalakas ang puwersa ni Putin. Sa katunayan, karamihan sa mga sundalong ito ay napao lang dahil sa pangakong makakatanggap sila ng malaking pera at dahil na rin sa sinabing matatapos na raw agad ang digmaan. Dahil sa mga pangakong ito ay maraming napilitang pumasok kahit wala talagang balak makipaglaban. Kaya ang naging resulta, libu-libong sundalo ang naipasok sa hukbo na halos walang sapat na training, walang sapat na karanasan at hindi handa sa tunay na gera. Dahil dito ay bumagal na ng husto ang galaw ng Russia sa lupa. Dagdag pa rito ayon pa rin kay Watling, masyado nang mahigpit ang paghahanda ng Ukraine. Gumawa sila ng tinatawag na defensive kill zone na may habang halos 10 miles. Sa loob ng zone na ito ay napakaraming hukay, bitag at mga mina ang inilagay. Nasa paligid ito ng mga lugar na gustong pasukin ni Putin. Kaya wala siyang magawa kundi pilitin ang kanyang mga sundalo na pumasok dito. Kapag tumapak na sila sa kill zone ay puputok ang mga mina at pagkatapos ay mabilis silang pinapatay ng mga maliliit na drone ng Ukraine na kayang umatake sa malapitan. Dahil dito ay napilitan si Putin na umasa na lang sa long-range attacks mula sa malayo dahil hindi na makapasok ang kanyang mga tauhan sa mga target nilang lugar. Samantala, ayon naman sa ulat ng Washington Post, may isa pang pangyayari na lalong nagpabigat sa problema ng Russia. Ito ay ang biglaan at mabilis na pag-atake ng Ukraine sa Kursk noong August 2024. Dahil mahina ang depensa ng Russia sa border area ng Kursk Oblast, ay nakapasok ang Ukraine sa lugar na ito at nasakop ang 1,250 square miles ng teritoryo sa loob lamang ng ilang linggo. Kasama sa lugar na nakuha nila ang 92 na maliliit na komunidad. Dahil sa pangyayaring ito ay napilitan ng Russia na gumugol ng ilang buwan para lang mabawi ang kanilang nawawalang lupa. Oo, nakuha nga nilang muli ang Kursk pero ayon sa Reuters, umaabot sa around 62,000 na sundalo ng Russia ang napatay o nasugatan sa labanan. Samantala, ayon sa sariling ulat ng Ministry of Defense ng Russia, umaabot daw sa 76,000 na sundalo ng Ukraine at 400 na tangke ang nasira sa labanan sa Kursk. Pero maraming analyst ang naniniwalang pinalaki lang ito ng Russia para palabasing sila pa rin ang may advantage. Ngunit ayon sa isang opisyal mula sa Ukraine, bahagi raw talaga ito ng kanilang mas malawak na plano. Ginamit nila ang paglusob sa Kursk para pilitin si Putin na ilipat ang kanyang mga sundalo papalayo sa Donbas. Dahil dito ay nakalikha ang Ukraine ng sapat na panahon para magtayo ng matitibay na depensa. At ngayon ang mga depensang yon ang dahilan kung bakit libu-libong sundalo ni Putin ang namamatay araw-araw at lahat ng yon ay kapalit lamang ng ilang pulgadang lupa. Kahit pa dumoble pa ang dami ng mga bagong recruit ni Putin ngayong 2025 ay wala pa rin itong epekto. Dahil wala silang sapat na training, wala silang karanasan sa aktwal na bakbakan at sa totoo lang para lang silang mga numbers na ipinapakita sa mundo ni Putin. Pero hindi naman talaga nakakatulong sa pag-abot ng kanyang layunin. Pero hindi pa dito natatapos ang mga problema ng Russia. Ayon ulit kay Jack Watling, paubos na rin ang mga tangke ng Russia. Kaya pa nilang lumaban ayon sa kanya, pero habang tumatagal ay mas lalong nawawala ang kakayahan nilang gumamit ng mechanized units. At kung ganito ang mangyayari, may hangganan na kung hanggang kailan nila kayang ituloy ang mga opensiba. Kaugnay pa nito, ayon naman sa datos ng International Institute for Strategic Studies o IISS, as early as February, nasa around 1,400 main battle tanks na ang nawala sa Russia. Kasama pa rito ang maraming armored vehicles na hindi na rin kayang palitan. At ayon sa IISS, itong bilang na ito ay conservative estimate pa lang. Ibig sabihin, ito lang ang mga kumpirmado. Marami pang tangke ang nasa storage ng Russia, pero karamihan dito ay sobrang luma na, sirain at hindi na maayos gamitin. Yung mga tangke na pwedeng ayusin at gamitin agad ay halos naubos na. Ang natira ay kalawangin at halos wala ng silbi. At kahit pa magawa pang ayusin ng ilan sa mga natitirang tangke, ay hindi ito sapat para mapalitan ang mga nawala na. Ayon pa rin sa IISS, kapag umabot na ang taon sa 2026 ay wala nang sapat na tangkeng natitira sa Russia para maipagpatuloy ang ganitong klase ng digmaan. Bukod pa rito, ayon sa estimate, kaya lang ng defense industry ng Russia na gumawa ng around 200 battle tanks kada taon. Kahit pa mukhang maganda ito, ay hindi ito sapat kung 7 times na mas marami ang nauubos bawat taon.
Sa madaling salita, hindi na nila kayang habulin ng sarili nilang pagkatalo. Paunti-unti na silang nauubos. Dagdag pa rito, ayon naman kay Richard Barons, unti-unti nang nauubos ang abilidad ng Russia na agawin ang mga teritoryo na gusto ni Putin. Ayon sa kanya, halos naabot na nila ang pinakadulo ng kaya nilang gawin pagdating sa opensiba. Dagdag niya, wala nang sapat na gamit, sundalo, training o kahit logistical support ang Russia para ituloy pa ang mga plano nito. At kahit pa magtagumpay sila sa isang bahagi, ay wala naman silang sapat na lakas para masamantala iyon at palawakin pa ang kanilang kontrol. Sang-ayon din dito si Dara Masikot mula sa Carnegie Russia Eurasia Center. Ayon sa kanya, magkaibang usapan ng simpleng pag-atras ng Ukraine ng 5 hanggang 10 kilometers kumpara sa pagsakop sa isang lugar na kaya mong panindigan at depensahan. Wala na ang critical mass ng tao at mga tangking kailangan para sa ganoong klase ng operasyon. Sa pinakapayak na paliwanag, hindi na talaga kayang maabot ng Russia ang mga layunin ni Putin. At ang mas malala pa, habang tumatagal ang digmaan, ay lalo pang nagbabago ang mismong mga layuning ito. Sa simula ng digmaan ay gusto niyang sakupin ang buong Ukraine. At noon ngang February 2022 ay sinubukan niya ang isang mabilisang opensiba na sa palagay niya ay matatapos sa loob ng 5 araw. Pero nabigo siya. Nang hindi gumana ang bilis, ay sinubukan naman niyang idaan sa matagalang laban, umaasang sa dami ng sundalong kanyang ihahain ay mapapabagsak din ang Ukraine. Pero kahit iyon ay hindi rin naging matagumpay. Sa kasalukuyan, parang lumiit na ang tunay na layunin ni Vladimir Putin. Kung noong simula ng gulo ay tila gusto niyang kontrolin ang buong Ukraine, ngayon ay mukhang nakatuon na lang siya sa ilang piling bahagi nito, ang Donetsk, Luhansk, Kherson at Zaporizhzhia. Ang pagbabagong ito ay malinaw na palatandaan na hindi naging madali para sa kanya ang digmaan. Sa halip na mabilisang tagumpay, ang kanyang kampanya ay nabalaho dahil sa matibay na paglaban ng Ukraine. Ayon sa mga dalubhasa gaya ni Dara Masikot, maging ang mga lugar na ito na lang ang tinatarget ni Putin ay hindi na rin basta-basta kayang kuhanin ng Russia. Kulang na sila sa lakas para maglunsad ng malalaking opensiba. Pero sa halip na aminin ito, ang ginagawa ng Russia ngayon ay naghahanda ng isang malaking opensiba sa summer. Hindi para talagang manalo, kundi para ipakitang malakas pa rin sila. Pero ang totoo ay hindi na ito totoo. Nakikita na ng marami na umaasa na lang ang Russia sa malalayong pag-atake. Wala silang sapat na mga sasakyang pandigma at patuloy lang silang nagsasakripisyo ng maraming sundalo kapalit lang ng kaunting bahagi ng lupa. Pero mas nakababahala pa, ayon sa ilang ulat ay posibleng hindi na rin tama ang mga impormasyong nakararating kay Putin. May isang opisyal mula Europe na nagsabing naniniwala raw si Putin na ang Ukraine ang mas mabilis na nauubos. Para sa kanya, panig sa kanya ang oras. Pero mali ito. Ayon sa mga tagamasid, sinasabi rin ng ilang sources na baka tinatago ng mga opisyal ni Putin ang totoo at sinasabi lang sa kanya ang mga bagay na gusto niyang marinig. Ayon nga sa isang opisyal, sobra na ang tiwala nila sa lakas ng Russia. Dahil sa ganitong maling akala ay tuloy-tuloy lang si Putin sa kanyang plano. Ang problema, ang mga batayan niya ay hindi na akma sa totoong nangyayari. Kaya ang tanong ng marami ngayon, anong mangyayari kung tuluyan siyang mabigo? Sa ulat ng Defense Intelligence Agency, sinasabing malabo ng baguhin ni Putin ang kanyang diskarte dahil naniniwala siya na habang tumatagal, hihinarin ng Ukraine at magsasawa na rin ang mga bansang sumusuporta dito. Kaya kahit mabagal ang kilos ng Russia, ay kontento na raw si Putin basta patuloy lang ang digmaan. Pero dito pumapasok ang papel ng West. Ito ang tamang panahon para gamitin nila ang kahinaan ng Russia. Ayon kay President Volodymyr Zelensky, kailangan ng mas mabigat na hakbang. Isa na rito ang pagdagdag ng sanctions. Sabi niya, kung sa taong 2025 ay balak gumastos ang Russia ng $150 billion para sa kanilang military na mas mataas ng halos 30% kaysa sa budget noong 2024, edi mas lalo dapat silang pigilan. Kaya nitong May 21 ay 2 senador mula sa Amerika na sina Lindsey Graham at Richard Blumenthal kasama ang mahigit 80 na iba pa ay nagsulong ng panibagong panukala. Sa panukalang ito ay sinabi nilang hindi na dapat umasa pa sa ceasefire talks kung patuloy pa rin ang pag-atake ng Russia. Sa halip, dapat daw parusahan pati ang mga bansang patuloy na bumibili ng langis, gas, uranium at iba pang produkto mula sa Russia.
Ang isa sa kanilang mungkahi ay ang pagtataas ng buwis ng hanggang 500% sa mga bansang ito. Layunin nitong maputol ang koneksyon ng mga bansang ito sa supply ng Russia. Kapag nabawasan ang mga bansang bumibili ng produkto ng Russia, ay tiyak na liliit ang pera na pumapasok sa gobyerno ni Putin. At dahil umaabot na siya sa punto na kinukuha na nila ang pondo mula sa reserba ng bansa para tustusan lang ang digmaan, ay magiging malaking problema ito sa kanila. Pero ang tanong din ng iba, sasama pa kaya dito ang Amerika? At noong May 16 ay nagsalita si President Donald Trump. Sabi niya, posible raw na umatras ang Amerika sa anumang usapang ceasefire matapos ang kanyang pag-uusap kina Putin at Zelensky. Ayon pa kay Trump, may linya ako sa isipan ko. Pero hindi ko sasabihin kung ano yon dahil kapag sinabi ko, mas mahihirapan pa ang negosasyon. Hindi malinaw kung ang tinutukoy niyang linya ay ang simpleng pagtigil sa pag-uusap o ang tuluyang pagputol ng suporta ng Amerika sa Ukraine. Ang hiling lang ni Zelensky ay sana hindi ito mangyari. Dahil ayon sa mga datos at observation ng mga eksperto mula sa US at Europe, kaya pa raw manalo ng Ukraine kung tuloy-tuloy lang ang suporta at tila may pag-asa si Zelensky. Kung dati ay parang malambot si Trump pagdating sa Russia, ngayon ay mukhang nababahala na rin siya. Pagkatapos ng airstrike ng Russia noong May 25 na gumamit ng 367 missiles at drones at ikinasawi ng 12 katao, ay naglabas si Trump ng matinding comment. Sabi niya, ano bang nangyayari sa kanya? Ang daming taong pinapatay niya. Tinawag pa niya si Putin na absolutely crazy at nagbabala pa na kung magpapatuloy ito ay baka tuluyan ng bumagsak ang Russia. Dahil dito ay lalong sumisikip ang kalagayan ni Putin. Dati, akala niya kaya niyang manipulahin ng mga bansa sa West lalo na ang Amerika para tumagal ang digmaan. Pero ngayon ay mukhang hindi na ganoon ang sitwasyon. Halos buong mundo na ang nakakakita na unti-unti nang humihina ang hukbo niya.